nagsabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence. We don't even have. Happy 80th birthday. Know that you will always have me, my love, my respect, my gratitude, and most importantly, my loyalty. I will never ever turn my back on you. You have cared for me since the moment you laid eyes on me. Now that I am capable, it is time to return the favor. To take him on a 21-hour journey and to fly in thousands of miles for what is a 25-minute hearing seems unfair. Nowadays we have video links, you know, you can go through a court process via video, and I believe that would have been much more appropriate in terms of his age. My serious concern is if this trial goes on for a few years, I hope President Duterte lives for 1,000 years, but God forbid, he's advanced in age already, and I believe that some of this pre-trial could have been done from Davao via the Philippine court system rather than dragging him all the way to the Hague. So here is my petition signed by 63,000 people. Apparently we can post it in the street, so I need... Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo ha. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na yung bell. I-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. British National. With Filipino Heart na si Malcolm naghatid ng dokumento sa ICC para ipetisyon. Para sa petisyon. Yan ang mga dapat nating malaman. Itong magaling na si British Malcolm at si BP Sara, kinwestiyon ang napaulat na umano'y 30,000 bilang ng mga biktima ng War of Candy. Nak ng tipaklong nga. Ang sabi rito, ob-ob ang mga abogado. Kung sino ba naman naghain, 30,000. Paano mo papapatunayan wala nga kayong bilang at walang pangalan? Sabihin natin yung confirm na sinabi ng ICC, di umano pa yun. Sabihin natin mga 48 something, 38 something, pero yung 30,000, isang ano na yun, isang malicious statement affidavit na yun. Sorry pero hindi makatotohanan ho yun. Magbigay kayo ng mga pangalan at kailangan, siyempre, nakatali yan. Sinabi nung isang nangingitim doon sa hearing, hindi sila makapagsampan ng demanda kasi wala ngang record. Paano nagka-record itong sinasabi ni hinihadensya doon nga sa hearing sa kay Amy yung umamin na walang record. Hindi sila makakilos dahil walang mga nakatala. Ano yun? Sige, ibalik niyo yung investigasyon kay Miss Amy at doon sa Negro. Balik natin doon. Doon sa maitim pala, sorry Grabe no, ganyan sila sinungaling. Ito ipasok na natin At may pahayag din ng taga-Tagig ang mga taga-Tagig ay suportado din si Tatay Digong mamaya pagdating sa dulo ng ating video. Ipasok natin yan. Ito na, pasok natin to. Sa pinakamababang antas ang tiwala ng publiko. Ulitin nga natin para mas maganda. Bumagsak sa pinakamababang antas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag 2025 first quarter survey na isinagawa ng Publicus Asia, bumaba sa 14% ang trust rating ng Pangulo mula sa 23%. Sumirit naman sa 63% ang kanyang distrust rating. Bahagya namang nadagdagan ang trust rating ni Vice President Sara mula sa 31%
patungong 39%. Pero nananatili sa 39% ang kanyang distrust rating. Tanging siya lamang sa mga national leader ang bumuti ang tingin ng publiko ngayong unang bahagi ng taon. Isinagawa ang survey mula March 15 to 20, 2025. Samantala, bumagsak din ang suporta sa Marcos administration mula sa 28% patungong 15%. Dumami rin ang mga Pilipino na naniniwalang patungo sa maling direksyon ang bansa sa 45% mula sa 32% noong nakaraang quarter. Isipin nyo magtatatlong taon pa lang sa Mayo ang kanyang panunungkulan. Doon pa lang sa unang taon at pangalawang taon, halos sumadsad na ho. Inubos na nila. Diba? Pansinin nyo. Nananahimik yung Maharlika pa, nananahimik yung reserve gold. Ano nangyari? Ano ginawa? Di ba? Nakabalita kayo. Flood control project. Ang dami daw Ang yabang kasi nito Meron tayong 5,500 flood control project. Asa na? Yung pagkasabi ng 5,500 flood control project, bumagyo, nagbaha. Nung in-interview, nabangga ng barko. Para doon sa Bicol. Ano nangyari sa Bicol? Kawawa ho yung biktima ng mga dorobo. Na kinulimbat. Na sana doon sa project na yun, sa proyektong yun, ilalaan. Hindi natin malaman kung saan napunta. Umupas din ang pag-asa ng mga Pilipino sa ekonomiya, kung saan 32% lamang na umaasang bubuti ito kumpara sa 48% noong nakaraang quarter. Pasok naman sa Magic 12 sa pagkasenador, nangunguna sa listahan ay si Senator Bongo. Ikalawang peso naman ay si Senator Bato de la Rosa. Ito top 64 awareness, trust, and performance. Survey periods March 15 to 20, base sa 1,500. Publish Use Asia. Nanunguna si Senator Bongo, pangalawa si Senator de la Rosa. Naku po, merong mga dito Totoo kaya ito? Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinungaling sila, parang hindi ako naniniwala dito. Si Senator Marcoleta, nagna-number 10 ba? Number 12. Anak ng tipakro ngayon, nagna-number 1 nga sa survey. Number 2, number 3, number 4. Tapos ilalagay nyo sa number 12. Tapos pumasok pa itong si Toto, saka si Pulto, at si Balingbing. Dalawang Pulto pumasok. At itong si si Takman. Anak ng tipaklong. Wow. Magaling to? Hindi ako naniniwala dito. Pinapasok ko lang nila ang tatlo rito pero hindi ako naniniwala, mga kasama. Kabaligtaran ito kabaligtaran So pumasok yung Siam sa PDP line sa survey na ito Tapos tatlo lang pumasok yung tatlo sa PDP line at Siam doon sa mga binagoong Pilipinas. Anak ng bugi. Parang baligtad. Ito lilinawin natin, mga kasama Baka nakakalimot kayo. PDP line, yung 10. Yung 2, hayaan nyo na. Basta 10 lang. Ipa-final natin yung mga pangalan yan. Mamaya, ko na yan, ipa-plug ko dito para meron kayong mga listahan na. Gagawin ko yan mamaya para makita nyo. Pwede ko rin naman ilagay yan dito sa screen para makita nyo rin. Ito. PDP line isolid natin yung 10. Yung 2, kahit itapo na natin yun, okay na tayo doon. Pero dito sa survey na ito, nangunguna si Senator Bongo, given. De la Rosa, given. Pero yung the rest,
Tapos si Senador Marcoleta ay number 12. Isa ho malaking kalokohan itong survey na to, ha? Hindi ako naniniwala dito. Ikatlo si Bam Aquino, ika-4 si Ping Lacson, ika-5 si Kiko Pangilinan, ika-6 na pwesto Tito Soto, ika-7 Erwin Tulfo, ika-8 Pia Cayetano, ika-9 na pwesto Francis Tolentino, ika-10 Ben Tulfo, ika-11 pwesto Manny Pacquiao, ika-12 Marcoleta. Kita nyo? Ha? Totoo kaya yung narinig nyo sa survey na yun? O eto. Talagang unti-unti nang nagigising ang taong bayan mula sa masalimuot at tila bangungot kung papaano patakbuhin ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Ang pagsadsad ng trust rating ngayon ni BBM ay isa lamang patunay na gising na ang mga Pilipino dahil sila mismo ang nakararanas kung papaano patakbuhin ni BBM ang Pilipinas. At kung ano ang kaya niyang gawin para sa mga Pilipino. Sawa na ang mga Pilipino sa inyong pamimigay ng mga ayuda. At lalong-lalo na ang inyong ginagawang panggigipit, paninira at pamumulitika sa mga Duterte. Tama. Na imbis unahin ang mga problema ng Pilipinas. At dahil sa patuloy na pag-arangkada ng mga Duterte, ikalawa na sa pwesto ang Duterte Youth Party List na iboboto sa 2025 elections. Eto ha. Survey ito sa party list. Nako po. Meron naman nangunguna na naman. Mga sinungaling talaga yung survey na ito. Oo. Basta ito sasabihin ko lang sa inyo ha. Meron ho mga party list na puro mga durobo na nandito. Duterte party list ang hindi durobo dito eh. Halos lahat na makikita nyo dito, naku, ito, kakaiba. Bibigyan ko kayo ng party list ha, pwede nyo pagpilian. Pero isa lang ang mananalo. Hindi ko alam bakit ganun eh. Ang daming party list, isa lang ang mananalo. Pero pagdating sa sa Kamara, maraming representative. Naglalabasan yung mga, Mickey Bayan Blick, at yung mga Akbayan Blick, yung mga ganyan. Di ba? Pero isa lang ang mananalo, sabi dito. Pero ang ating party list na pwede natin iboto, Duterte party list, Panao, PPP, kay Bisayag Yud, kay Belica, at kay Senador Marcoleta na Sagip party list. Yun lang. Halos kasi dito, puro durobo eh. Ito yung mga nagsisipirma at nagsusulong ng mga impeachment kay BP Sara. Ito mababasahin dito. Narito ang full video, panoorin natin. Nanguna ang party list groups na 4Ps, Duterte Youth, ACT CIS, at FP. 4Ps daw, 4Ps. Naku po, Diyos mio. Huwag na natin pag-ukulan ng pansin yan. Dito na lang tayo kay BP Sara. Mas maganda yung interview sa kanya eh. Ano yung abogado ng mga abogado nila. Di ba? Ob-ob. Di ba? Imantakin nyo, maghain kayo ng 30,000 na biktima ng illegal na candy. Illegal na yun ha. Yung pinaglalaban ng mga bakulaw dito. Ito, BP Sara, sagutin mo nga yung mga yan. They have proved that it's systematic. Sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs killing thousands, and yet we have 181 cases of evidence. We don't even have victims. More than 3 counts of... Meron ka magagawa, BP. Pagdating ng pagkapanalo mo, tanggalan mo na mga prangkisa, yung mga ano yan? Kayo na magbanggit kung ano yung mga asartalo tayo dito sa mga i-interviewin mo yung tao tapos gagawa mo ng fake news. Di ba? Ganyan yung mga kalidad na mga bakulaw na stream na yan eh.
Diba? Ang ganti lang dyan, BP, gawin mo yung ginawa ni Tatay Digong. Tinanggalan ng prangkisa. Burger. Not even 50. So where is the system there of giving 1,000? No. No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Ma'am, last na lang naman. You have so much on your plate. Birthday na. Abogado nila, yung maliit na mukhang... yung mukhang... kilala niyo ba abogado? Babae yun eh. Oo, yun yung malapad ang muka. Yung nagtuturo na... Ewan? Oo, mahirap magsalita, no? Oo, ang tawag doon siguro, hindi abogada, abogaga. Diba? Kasi tuturuan mo yung tao, magsisigaw eh. Diba? Ay, wala naman palang mga ebidensya na mga pangalan. Wala. Diba? 30,000 ang hinain nila. Eh di abogaga nga. Diba? At nagsama pa ng mga hindi naman pala biktima ng mga ganung bagay. Diba? Pakita sa media. Justice. Anak ng tipakalutong abogaga na ito. Ng Presidente, you are the Vice President. Malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang strategy niyo para sa pamilya? Pag-aalaga sa pamilya, pag na po itong mga problema ng Well, nung dumating si Hanilet, ay nakalibo na ako ng maayos. Nakasuot ko na yung mga dapat kasi yung ma'am. Na-shape ko na yung aking legs. Napipitan ko na yung aking bubo nung dumating si Hanilet. So, ang gagawin, okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto kain ko. So, wala na tayong problema siya. Pagdating naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking husband, yung parents. Ngayon, solo parent siya sa kanyang mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang project namin ngayon, ay kaya-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time namin sa sistema ko report sa Office of the Vice President. And yes, organizing the team, support team of the legal team of President Duterte, the support team of President Duterte, hindi pa kaayos. Diba? Abogaga, sabi ni BP Sara. Ob yung abogaga na yun. Ito. Ito si Malcolm, may hinaing petition na umabot na po ng 63,000 ha. Ito yung balita niya rito. Maganda ito. 63,000 signatures. This is the petition that you guys have been signing, and there's all over the world, from Canada, from America, from the USA, from the Middle East, from Jeddah, from Dubai, all over the Philippines. All over the world. And I'm now going to try and attempt to hand this over to the ICC. And I think we'll try and go ahead and do it. I'm not even sure how to do that or even what access. Badge holders only. Is there a way of doing this? I don't even know. Let me ask. Is there a way of visitors? Maybe don't come inside. Just wait outside. Hello, sorry. I have a petition with 63,000 signatures about the arrest of President Rodrigo Duterte. Can I just leave you this petition? That's what I'm asking you to do. There's a covering letter and the signatures from across the world. Please, can I just leave this with you? In your mailbox. It's like an envelope because it's going to kind of get messed up because it's like separate pages. Can I just hand it to somebody? Is that okay? Okay, but I can put it in the mailbox. Where's your mailbox, please? On the street behind, yeah? Yeah, and you're happy for me to put it there? Yeah. I really appreciate that, and if you could just maybe give that to the relevant people just have a look at. But thank you so much for your time. Best wishes, thank you. I can put it in a mailbox, so I'm going to go ahead and I'm going to put it in a mailbox now. But let me just read out what it says first. As a British national living in the UK with a Filipino family, I have a unique perspective into the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. I was an informal blogger lending my voice in support of his government and efforts for the Filipino people. I was even invited to meet with him at Malacanang Palace in Manila.
a testament to the openness and accessibility of his administration. However, my support does not blind me to the need for justice and accountability when charges have been levied. Therefore, it is important that the International Court tackles their investigations thoroughly, but also fairly and with due consideration to the circumstances of all involved. President Duterte was recently brought to the ICC. While I believe in the principles of international justice, I hold deep reservations about the process. Specifically, I believe the right to a fair trial includes the defendant's access to their medical team and carers, particularly when they are of an advanced age and with health concerns. We should not forget that this is the principle reflected in Article 14 of the International Covenant on Civil Rights and Political Rights, which stresses fairness in the process of justice. A mechanism such as a video link trial should be considered to allow former President Rodrigo Roa Duterte as much fairness as possible. In light of this, we call on the International Criminal Court to take into consideration this call for fairness. Allow President Duterte, like any other defendant before the court, the opportunity to defend himself while having access to necessary medical team and carers throughout the course of this trial. We affirm the necessity of justice, but it should be served in a manner that respects rights and dignity for all. So basically what I was saying here is, what I was hoping is, rather, I did this petition before he went to the ICC, and I was, no, let me put this right. I put this petition the second I realised he'd been arrested, and I was hoping that there could have been some kind of free trial in Davao. As I've said before, to take him on a 21-hour journey and to fly in thousands of miles for what is a 25-minute hearing seems unfair. Nowadays we have video links, you know, you can go through a court process via video, and I believe that would have been much more appropriate in terms of his age. My serious concern is if this trial goes on for a few years, I hope President Duterte lives for 1,000 years, but God forbid, he's advanced in age already. And I believe that some of this pre-trial could have been done from Davao via the Philippine court system, rather than dragging him all the way to the Hague. So here is my petition, signed by 63,000 people. Apparently we can post it in the street, so I need to find a mailbox. If we look around for a mailbox to post it, that would be excellent. I'm not sure where it is, we need to find it. Is it there? I don't know. Look, there's a silver box down that end. It's really unfortunate that they won't let me hand it over to somebody personally. It's a shame that we have to put it into a mailbox, but at least it means they physically received it. Now, whether they chose to throw it away or whether they chose to look at it, I don't know. But from our point of view, we've made this very strong statement by coming to the International Criminal Court and by showing our displeasure over what's been happening. So I'm very pleased, be careful with I'm really pleased to be able to hand this over now, officially, to the International Criminal Court. So I believe this is the mailbox. Great. Excellent. Yeah, so I'm going to stop. No. Is it here or here? It must be. Number 10. What's that? No, it won't go in an envelope. It's fine. Yeah, sure. Have you got an envelope? Well, then we have to just do this, as long as we're delivering it. Maybe. Yeah, it's fine. So let's just say again, I'm really... No, we'll do it. It's fine. As long as they see it, that's fine. I'm really disappointed that the ICC wouldn't accept this petition. As you can see, it's quite bulky and it has a number of pages. So what I'm basically going to do is I'm going to fold it over, so at least you know it's going to not be going all over the place. So that's all I can do. I wanted to hand it personally, but they wouldn't allow me to hand it personally, which is a great shame. But I'm sending it to them, along with these 63,000 signatures. Don't forget, guys, I've emailed it already to them, so they have an email copy. So I'm going to go ahead and I'm going to post this now, so that they can see it. This is the mailbox for the International Criminal Court. It's number 10, right? Yeah, all right, there we are. That's the first one.
So now they can see our petition. They can see the fact that people from across the world have signed this petition. So we're going to go ahead now and post the next one. So nakita nyo, itong si Sir Mark Colin, nangolekta ho ng mga petition all over the country. Marami siya nabanggit na bansa. Sa isang bagay na yan, isang ano na po yan, isang ebidensya na rin po yan na talagang lahat ng ginagawa sa mga Duterte ay isang political harass. So, pag napatunayan yun, bring back home na si Tatay Digong. Yan ang ating panawagan. At siyempre, hindi naman titigil ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga sumusuporta kila Tatay Digong. Hindi titigil yan. At kakalampagin ang ahensya diyan sa Dahig. At doon naman sa sa abogada na ob-ob na tinawag ni BP Sara, 30,000, mantakin nyo. Puro kayo pa sa susunod mapapahiya kayo, wala na kayong kliyente. Sa tingin namin hindi kayo abogada. Hindi kayo ganun. Ang alam lang namin siguro kayo ay pakawala, Pakawala kayo ng mga kilala niyo ba 'yung Ito na lang. Maganda rito mga tagig. Nagsalita na Suportado nila. Talaga si Tatay Digong. Ito, bigyan natin ng boses to. So tayo'y lilingon kung saan tayo pinanggalingan kasi malayo-layo pa ang lalakbayin natin. So before I continue, bago ko kayong batiin lahat, lumingon muna tayo ng konti sa pinanggalingan. Just a few years ago, 2016, dito ba tayo doon, love? O sa Fort? Nandito po tayo. May isang bisita tayo at ang sabi ng bisita na yan, gagawa siya ng paraan na maging safe at comfortable ang ating bansang Pilipinas. Naalala niyo pa yon? Totoo naman. Di ba? Totoo naman yung ginawa ni Tatay Digong naging safe naman talaga ng panunungkulan niya hanggang matapos ang termino niya. Hindi na natin malaman bakit anong nangyari ngayon. Bakit hindi kaya o talagang ayaw gawin? Siguro, naiisip na nakaupo ngayon, tuloy-tuloy lang kami. Bahala kayo. Basta kami tuloy-tuloy lang. Nasa video yun. Nag-viral yun mga kasama. Napanood natin. Napanood nyo ba yun? I-comment nyo sa comment section kung napanood nyo yun. Birthday niya ngayon, di ba? Di ko alam kung maririnig niya tayo. Kaysa sa mag-iyakan po tayo o magalit po tayo, pwede ko bang anyayahan si Lani at pwede ba nating kantahan? Isama na natin si Obet Flohen dahil birthday din niya. Pero para kay one and only Rodrigo Roa Duterte, ang ating pagkanta ng Maligayang Kaarawan. Di ba? Sabi ko sa inyo ang Tagig nagpahiwatig na. Suporta niya si Tatay Digong. Eto gusto ko malaman nyo. Ang pagbati rin ng kanyang mabuting may bahay. Pakinggan natin at ni si Madam Kitty. Private, most especially si Ma'am Hanelet at si Ma'am Kitty ang magbibigay ng kanilang pagbati kay Tatay Digong. Your natal day. You don't want to celebrate it. You don't want any fancy celebrations at all. But now, look at what's happening. The whole world, not only Davao City, but the whole world is celebrating your birthday. Happy, happy birthday. You have touched a lot of lives. You have touched the lives of every Filipino. We continue to declare blessings and good health. And all of this you claim in the mighty name of Jesus. Again, happy, happy birthday. To my dada, my hero, the hero of millions. Happy 80th birthday. Know that you will always have me, my love, my respect,
my gratitude, and most importantly, my loyalty. I will never ever turn my back on you. You have cared for me since the moment you laid eyes on me. Now that I am capable, it is time to return the favor. Mira and I will be waiting at home for you, where we will tell you stories about what's been going on with our lives. I am living my life every day for you, and I am doing the best I can to commit to the promise I made to you. Da, kahibaw ko nga nay gisumbong si Ate Inday nimo, pero ayaw ka balaka, kay ichikaran ako tanan pag uli nimo pohon. Kahibaw na ka sa kong pasabot. Happy birthday, kaon, tulog, og exercise deha. Talk to God and be still in knowing that we are all fighting for you. Makakaon na lagi ka og buwad og munggo pohon. I love you, Dada. Yan ang mensahe ni Madam Kitty at ni Madam Hanelet. So ayan, abang-abang lang tayo sa ating mga daily upload. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang panalo natin dito, panalo ng lahat, PDP line. Pag napasok natin lahat ng PDP line at yung party list na kalyado ni Tatay Digong, siyempre yung impeachment na yan sa July 30, wala na yun. Wash out na yun. Ngayon, yung sinasabi ng ating kababayan at napapanood nila sa hula, eto na. Si Madam Winda Fortune, di ba, meron siyang mga tarot reader patungkol dito sa nakaupo. Nako po, baka nga sa dami ng nakikita nating kababayan na lumalabas na at nagbibigay na ng boses, baka mabaligtad lahat ng ginagawa nila sa mga Duterte. Fly, butterfly. Fly, butterfly. Yan ang sabi ni Aling Ledesma dito. Hanggang sa muli, ingat-ingat, at i-like, share nyo yung video na rin. Bye-bye!